Bakit ngayon pa umulan? Paano tayo makakapunta sa park ngayon para magbisikleta? Ang naiinis na sabi ni Sarah. Sa kanyang murang edad, bibo at matalino si Sarah. Pwede pa naman tayong pumunta sa park mamaya. Hintayin natin tumila ang ulan. Ang naiiling na sabi ni Seth, ang bunsong kapatid ni Sarah. Kahit 5 taong gulang pa lamang si Seth, likas sa kanya ang pagiging alisto at pagiging palamasid nito. Kaya nga, kadalasan napagkakamala ng ibang tao na panganay ito. Tahimik na pinapanood ng magkapatid na Sarah at Seth ang ulan sa may bintana. Panandaliang nakalimutan ni Sarah ang kanyang pagkainis dahil sa ulan. Sumilay ang kanyang ngiti sa labi nang may bigla itong maalala. Seth, bakit hindi na lang tayo kumanta habang hinihintay natin ang pagtila ng ulan? Napatalon sa galak si Seth. Gumuhit ang matamis ng ngiti nito sa kanyang labi. Maging ang kulay asul ng mga mata nito ay kumikislap sa tuwa. Sana'y umalis ang ulan at lumayo. Sana bata, munting bata, ang ibig ay maglaro. Yay! Wala ng ulan! Ang sigaw ng dalawa. Masayang lumabas ng bahay ang magkapatid, sakay ng kanilang bisikleta. Bilis, Seth! Unahan tayo! Habang masayang nagbibisikleta ang magkapatid, napansin ni Seth ang isang aso na nakaupo sa sulok. Basang-basa ito na nasa ilalim ng puno, nanginginig at mukhang gutom na gutom pa. Sarah, tignan mo! Aso! Dahan-dahang nilapitan ng magkapatid ang aso. Sa simula, takot at mailap ang aso. Napansin ni Sarah na may tuyong dugo at sugat ang binti nito. Sarah, sigurado akong sinasaktan na may-ari ang asong ito. Tingnan mo, natatakot siya kapag hinihimas ko siya. Naawang sabi ni Seth. Tama ka. Seth, kailangang iligtas natin siya sa salbahin niyang amo. Sa pagnanais na tulungan ng aso, nagkasundo ang magkapatid na dalhin ito sa kanilang bahay. Mami, bilis! Tulungan mo kami! Ang umahangos na sigaw ni Sarah habang inaalalayan naman ni Seth ang aso. Hindi agad nakapagsalita ang kanilang ina, bagkus napakunot ang noo nito nang masulyapan niya ang basang aso na hawak ni Seth. Sarah, Seth, ano ito? Bulalas ng kanilang ina. Kaninong aso to? Baka hinahanap na ito ng may-ari. Aslan ang pangalan niya. Mabilis na sambit ni Seth. Mami, may sugat si Aslan. Sigurado akong sinasaktan na may-ari si Aslan. Napakagat ng labi si Seth. Pilit na pinipigil ang pagpatak ng kanyang luha. Mami, diba sabi mo na ang batang malapit si Diyos gumagawa ng tama? Iniligtas lang namin ni Seth si Aslan. Nagmapakaawang sambit ni Sarah. Tinitigan nito ng matagal ang mga mata ng kanyang anak. Sige na, napangiting sabi ng kanilang ina. Kilala niya ang kanyang mga anak. Hindi sila titigil hanggat hindi siya pumapayag. Ito ang ugaling namanan nila sa kanya. Determinado at matapang. Gagamutin natin si Aslan sa ngayon, pero ibibigay natin siya sa totoong nagmamay-ari sa kanya. Maliwanag ba? Malungkot ang mga muka ni Seth at Sarah. Pinalaki sila ng kanilang mga magulang na may paggalang sa batas at pagkatakot sa Diyos. Napabuntong hininga na lang ang kanilang ina. Sige po, Mami. Sabay tango ng magkapatid habang hinahaplos nila ang sugat ni Aslan. Kinabukasan, maagang gumising ang magkapatid.
Pinakain nila si Aslan at pagkatapos inilabas pa nila ito para maglakad sa park. Tayo na, Aslan! Umalingaw-ngaw sa paligid ang malakas na tawanan ng magkapatid. Hindi nila namalayan na may isang lalaki pala na sumusunod sa kanila ng lihim. Hoy, bata! Anong ginagawa mo sa aso ko? Ang mariing sabi ng matipunong lalaki habang sinusundan nito ang magkapatid. Maxie! Halika! Maxie! Ang tawag ng estrangherong lalaki sa aso. Takot na napahinto at nagkatinginan ang magkapatid. Aslan ang pangalan ng aso namin, hindi Maxie. Namumutlang sabi ni Sarah. Nakadama ng masidhing takot si Sarah, ngunit hindi niya ito pinahalata. Pakiusap po, Mama. Huwag niyo nang kunin si Aslan. Hindi niyo naman siya mahal. Kasi kung mahal niyo siya, bakit niyo siya sinasaktan? Dagdag pa ni Sarah. Natigilan ang lalaki at nag-init ang kanyang muka. Paano kung ipapulis siya ng magkapatid na to? Dahil alam nila ang pananakit na ginagawa nito sa aso. Ibinaling ng lalaki ang kanyang tingin sa dati niyang alagang aso at sa magkapatid. Bumuntong hininga ang lalaki. Sige, wala namang pakinaba ang asong yan. Sabay sabi nito at mabilis itong tumalikod. Napatili sa galak ang magkapatid. Salamat po Lord dahil hindi na mawawala si Aslan sa amin. Ang bulong ni Sarah. Mula noon, naging masaya ang magkapatid na Seth at Sarah at lumaking masaya at malusog na aso si Aslan.